O shabu ibig sabihin eh. Ano ba pinanggalingan ng bato? Pag-graduate ko sa PMA, batong-bato yung katawan ko noon. Pag-report ko doon sa Bato-bato Davao, kayo? Oo. yung mga senior officers doon, ang tawag sa akin, bato. Bato. Tapos, na-reinforce na rin yun dahil nalaman nila na ako yung taga-Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. I see. Doon ako lumaki. So may correlation na May rin. correlation hanggang sa, yun na, na-carry over na yun all throughout. Pero it started with the bato na dahil bato-bato. Literally, bato-bato kayo talaga. Dahil galing kayo ng PMA. Tapos, taga-bato pa kayo. Taga-Bato ba? Na-reinforce. Pero di naman kayo nagbabato. Hindi pa kayo nakatikim ng bato kahit kailan, sir? Hindi pa. Hindi pa. Pero kahapon, marami kayong batong sinunog. Ano ho ba ang process talaga niyan? Paano ba pagkuha nung ebidensya talaga? Kasi ang tagal na panahon, ganyan po nangyayari. Tinatago yung ebidensya at in the long run, ayun, nare-recycle. Kaya nga galit kayo dun sa pangalang ninja, di ba? Ano po ba ang process talaga niyan? Pag yung na-recover na shabu is kinagamit as evidence in court sa ongoing case, hindi po talaga yan basta-basta ma-dispose. Hindi mo matutunaw dahil ongoing pa yung kaso. Unless otherwise, mag-order yung court na pwede na nyo i-dispose yung ebidensya na yan. Okay. So, kaya mabilis yung nahuli natin na-recover natin doon sa Claveria, Cagayan. Within 10 days na dispose kagad dahil wala pa tayong napaila ng kaso doon. So, mabilis yung pag-dispose. So, ibig sabihin, kasi hindi nakarating sa korte. Hindi nakarating sa korte, walang custodial lies. Kaya pwede nang sunugin. Kaya pwede na sunugin. Yung ibang nangyayari dati, hindi sinusunog yun. Kasi may case talaga, ongoing. So, lahat po ng mga may case na ongoing, hindi pwedeng sunugin yun right away? Pwede sunugin, basta mag-manifest tayo sa court. May document. Kung pwede ito sunugin, tapos i-approve ng judge, then masunog kagad yan. So ngayon ho, gaano pa karami nasa pag-iingat ng gobyerno? Dahil based on the cases that was filed before, meron pa yung mga supposed to be nandiyan dyan, na inventaryo na ba? Marami pa. Marami pa yun. Meron tayong nasa crime lab ng PNP. Okay. Meron doon sa depository ng PDEA. Meron pa doon sa NBI. Yung mga law enforcement agencies na involved sa droga. Okay. Sa kampanya against drugs. So meron ho ba kayong inventaryo? Kasi yan yung isang pinanggagalingan ng mga nire-recycle, di po ba? So ngayon ba, gumawa na ho ba kayo ng mga inventory ng eto yung mga cases, eto yung dapat na nandiyan pa, baka naman napalitan na ng tawas or things to that effect? Sa ngayon, hindi pa. Hindi pa ako nakapag-pakandak ng inventaryo. Pero I suppose, nasa safe keep yan. Na-safe keep yan doon kung sa crime lab. So, kasi yan ang maaaring panggalingan ng mga i-recycle pa rin ng mga tiwali na nandyan. Oo. Pwede nga kung medyo nagdududa na sila na mabubulabog na marami ng ninakaw doon at recycle, pwede nga nasunugin yung budigan lang, di ba? That's a possibility. Sunugin yan para sabihin natin nasunog. Wala nang ma-account dahil nasunog. Pwedeng ganun mga senaryo. So ngayon, ito ho dapat na nakikita rin ninyo na i-intensify din yung pagbabantay dito at pag-inventaryo. You think it's necessary now? It's really necessary. Lalo na nga, issue yung pag-recycle ng droga. Yes. Kailangan. At saka, millions yung halaga niyan. Yes. Yung isang tao na mahina yung kalooban niya, mahina siya sa pera. Madaling silaw sa pera, okay, nangangailangan, baka mamaya talaga matempt na galawin yung ebidensya. So nakikita nyo na ngayon gaano kalaki ang pera na gumagalaw sa drugs? Napakalaki. General, in all honesty, wala pa bang nag-aalok sa inyo na General, medyo iwasan mo naman itong aming alam nyo naman ang drugs, di ba? Wala pa bang mag-aalok sa inyo ng mga ilang milyon, daang milyon? So, wala pang nagsubok. Wala pang nagsubok. Kasi kay Secretary Sueno, may nag-try na daw. Sabi ko, ba't di mo try si pinahuli, sir?
Sabi niya daw ganun, inalok nga ako eh. Sabi niya ganun, ano daw. Hindi, kung may mag-alok sa akin, tatanggapin ko talaga. Tatanggapin ko, pero at the same time, pati siya tanggapin ko. Pati halika ka mo, para masaya ka mo. Tatanggapin ko sa diretso. Para masaya laban, ano? So far, wala pang ganun na na-encounter kayo. Yun namang direktang minura ka, tinakot ka, sabi sa'yo, bato, dudurugin kita pag hindi mo tinigilan yung paghabol sa amin. Naunahan ko sila eh. Okay. Naunahan ko sila kaya hindi na sila nakapaghabol. Ikaw Naunahan ko na, bring it on. Sabi ko, bring it on. Wala na dumarating. Hindi na nakapaghamon. Ko na sila eh. But sir, how well do you know the president? Very well. Okay. So, you trust him with all your heart? Yeah. So when he says something, you believe that he has a concrete basis of saying it? Yes. So nung sabihin ho niya yung mga generals na involved dito sa pagpoprotekta, naniniwala kayo na totoo yun? Sinabi niya eh. Hindi siya magsasabi na wala siya pinanghawakan na ebidensya. Hindi niya sinasabi yan pag hindi siya morally convinced. So sinabi niya. So ang paniwala ninyo, matibay yung kanyang hawak at yun ba'y na-verify na ninyo? Siya ang may hawak ng mga pangalan na yun. Yes. So sigurado ako, meron siyang pinaghawakan. So hindi pa noon nyo napag-usapan yun? Hindi pa ba nilatag sa inyo na General De La Rosa, eto ang ating mga hawak na ebidensya laban sa mga pinangalanan ko na yan. And hindi totoong hindi sila kasama sila talaga. Sa ngayon kasi, kung may ebidensya man, ang may hawak ng investigation is Napolcom. Okay. So, most likely, doon na sa Napolcom yung binigay. So, nabago ho ba ang pananaw ninyo sa mga paniniwala ninyo na totoo ang sinabi ng presidente sa pinangalanan niya nung makaharap na ninyo yung mga generals, especially yung active na involved dito sa pinangalanan ng presidente? Hindi naman. Naniwala pa rin ako sa presidente. So, kasi ho, you were very emotional, ano? Dahil parang, I suppose na parang one way or the other, meron kayong naramdaman, bakit halos parang napapaiyak na din kayo doon sa predicament nung tatlong active generals? Totoo yan, dahil mga kilala ko sila eh. From the academy, kilala ko na sila. So just in case man talagang kung nagkamali man sila, nasa trabaho kasi sila, ganitong trabaho. Pag ganito yung trabaho mo, malaki talagang tsansa na along the way, may mamangyari sa iyo na hindi ka nais-nais. Masilat ka. So, yung sama ng loob ko na lang is yung nga, I feel for them. Malungkot sila, so malungkot din ako. Dahil tao lang tayo eh. Yes. Kung iyak sa harapan mo, mapapaiyak ka rin, di ba? Pero ano ho bang sinabi nila sa inyo? Were you not convinced na? Kasi sinasabi nila hindi totoo yung akusasyon sa kanila. For certain, yun ho ang pagde-deny ba nila? Or inamin nila sa inyo, one way or the other? Sa amin na lang yun dahil yung intimate na usapan namin doon kami usapan na between us, yung sila. Kami nag-usap kami na atin-atin lang. No? So wala namang pakiusapan doon na, tol, di naman tayo, huwag mo naman medyo, amin na lang. Larga mo naman ng konti. Amin na lang yun. So, kayo, ipupurso nyo yan. Hindi, nasa Napolcom na ang kaso. So, ang Napolcom ang No, but there will be some other things po na, kasi ang Napolcom, magpo-process sila. Di ho ba pwedeng kasuhan din silang kriminal? Depende sa findings ng Napolcom. So, who will be doing that, sir? Hindi ho ba, wala bang participation dito ang PNP mismo? Kasi halimbawa, di ba, nakahuli kayo. Ang nahuli ninyo, yung mismong mga drug lords. Kinakasuhan nyo yan, di ba? Hindi ho ba pareho ng gravity ang protector at saka yung mismong mga operator? Pagdating sa kaso, sabihin ng Napolcom yan kung saan nila ipapapasa yung pag-file ng kaso. Most likely sa IDG. Sa IDG namin. Tapos yung administrative case, sa kanila na yan, sa Napolcom. Sila na mag-prosecute niyan. Wala namang bigayan dito, sir.
Na parang, sige, bigyan na natin ng pagkakataon tong mga kabaro naman natin. Very serious si Presidente sa pronouncement niya, di ba? Zero tolerance sa drugs.